Kumusta mga kasaliksik? Ang desisyong inihayag ng Japan na sumali sa NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU. Program ay nagbabadya ng isang makasaysayang pag-ikot sa landas ng bansang matagal nang kilala sa kanyang pacifist na pulisya. Sa pamamagitan ni Defense Minister Jen Nakatani, nilinaw ng Japan ang kanilang layunin na maging bahagi ng NSATU, isang hakbang na bagamat hindi pa sinasamahan ng kompletong detalye, ay malinaw na naglalayong magbigay ng suporta sa Ukraine sa anyo ng logistical assistance at military training. Hindi nito layunin ang direktang pakikidigma, subalit nagpapakita ito ng determinasyong tumulong sa pamamagitan ng lakas ng kaalaman at teknolohiya, hindi ng armas. Ang mismong NSATU ay isang inisyatiba ng NATO na nilikha kasunod ng agresibong pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine noong Pebrero, taong 2022. Layunin nitong pamahalaan ang koordinasyon ng military training at maayos na distribusyon ng armas sa Ukraine, na noon ay humaharap sa banta ng makabago at mas maunlad na armadong lakas ng Russia. Bahagi ng NSATU ang mga programa ng pagsasanay, tulad ng pagpapalipad ng mga pilotong Ukrainian sa paggamit ng F-16 fighter jets na ipinagkaloob ng kanilang Western allies. Ngunit hindi natatapos sa training ang mandato ng programang ito. Pati ang pamamahala sa mahigit $280 bilyong na halaga ng military aid mula sa Estados Unidos at Europa ay saklaw ng operasyon ng NSATU. Isinasagawa ito upang matiyak na bawat dolyar, armas at kagamitan ay makarating sa tamang lugar at hindi masayang sa kalagitnaan ng giyera. Dahil dito, malinaw kung bakit nakikita ng Japan ang oportunidad sa pagsali sa NSATU bilang isang mabisang paraan upang maipaabot ang kanilang tulong sa Ukraine. Sa halip na magkomplikado sa pagsasaayos ng sariling independent na channel para sa aid delivery, maaari nang gamitin ng Japan ang infrastruktura ng NSATU upang makapagbigay ng mas episyenteng tulong mula sa mga kagamitan hanggang sa teknikal na suporta. Maliban dito, posible ring magsagawa ang Japan ng military training na gumagamit ng kanilang sariling high-tech na systems, isang aspeto ng kanilang defense capabilities na pinahahalagahan sa regional na seguridad sa Asia. Kung may papasa ng Japan ang kanilang kadalubhasaan sa mga teknolohiyang pangdigma, malaki ang maitutulong nito sa Ukraine, lalo't ang bansa ay humahabol sa modernong sistema ng pakikidigma na naaayon sa NATO standards. Bagamat walang intensyon ang Japan na magpadala ng kanilang self-defense force sa mismong larangan ng digmaan, malinaw na bahagi pa rin ng kanilang plano ang makibahagi sa pagsasanay at pagpapalitan ng impormasyon. Ayon kay Nakatani, ang hakbang na ito ay may layuning makapagbigay ng mutual learning opportunity para sa Japan at Ukraine. Ang Japan, na noon ay huminto sa pagkakaroon ng combat troops bunsod ng pagkatalo nito noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay dahan-dahang bumabalik sa eksena ng pandaigdigang seguridad, hindi bilang agresor, kundi bilang isang responsableng kapareha sa pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan. Ang ganitong aksyon ay hindi basta-basta lang, lalo na kung isasaalang-alang na ang Japan ay may mahigpit na constitutional clause tungkol sa paggamit ng militar. Ang Article 9 ng Saligang Batas ng Japan ay tahasang nagbabawal sa paggamit ng digmaan bilang kasangkapan sa internasyonal na sigalot. Subalit, simula nang salakayin ng Russia ang Ukraine, unti-unting nagbabago ang pananaw ng publiko at pamahalaan tungkol sa papel ng militar ng bansa. Marami na ang tumutuligsa sa limitasyon ng Article 9 na anilay hindi na sapat upang harapin ang bagong anyo ng pandaigdigang banta, lalo na kung ang mga ito ay nagmumula sa malalapit na bansa gaya ng China at North Korea. Habang ang Japan ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang defense engagement, ang pagsali sa NSATU ay hindi lamang isang panlabas na hakbang. Ito rin ay salamin ng panloob na pagbabagong kultural at pampolitika. Sa ilalim ng pamumuno ng mga leader na gaya ni Nakatani,
Unti-unti nang inaayos ng Japan ang kanyang lugar sa mundo bilang isang bansang handang umakto sa gitna ng internasyonal na kaguluhan. Hindi lang bilang donor, kundi bilang aktibong katuwang sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad. Sa huli, hindi na simpleng panig ng moralidad ang pagiging bahagi ng ENSATU. Ito ay isang estratehikong hakbang na magbibigay ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Japan at ng mga bansang kabilang sa NATO, pati na rin ng mas malawak na impluensya sa pandaigdigang seguridad. Ang desisyong ito ay maaaring ang unang hakbang ng Japan patungo sa isang bagong pagkakakilanlan, isang bansang hindi na natatali sa nakaraan, kundi handang harapin ang mga bagong hamon ng kasalukuyang panahon. Ang hakbang ng Japan na makilahok sa NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU, program ay hindi lamang nakatuon sa pagtulong sa Ukraine, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiyang pangseguridad ng bansa. Sa mata ng pamahalaan ng Japan, hindi ito simpleng pagkilos ng pagkakawanggawa, kundi isang hakbang upang mapanatili ang katatagan sa rehiyong Indo-Pacific sa gitna ng lumalakas na banta mula sa trilateral na alyansa ng Russia, China at North Korea. Sa panahong ito kung saan ang mga linya sa pagitan ng mga rehiyonal na tensyon at pandaigdigang digmaan ay tila mas lumalabo, malinaw sa Japan na ang pagsali sa mga inisyatibang tulad ng NSATU ay paraan upang iposisyon ang sarili bilang bahagi ng mas matatag na pandaigdigang puwersa kontra agresyon. Isa sa mga malinaw na senyales ng pagkakaisa ng mga kalaban ng demokrasya ay ang tumitibay na relasyon sa pagitan ng Russia at North Korea. Kamakailan lamang ay lumagda ang dalawang bansa sa isang defense pact na hindi lamang simboliko kundi may aktwal na epekto sa larangan ng digmaan. Ang North Korea ay naiulat na nagsusuplay ng humigit kumulang 10,000 sundalo at 3 milyong artillery shells bawat taon sa Russia. Isang tulong na may direktang epekto sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Kung ang ganitong uri ng suporta ay naipagkakaloob ng North Korea sa Russia, may pangamba ang Japan na ang kapalit nito ay ang posibilidad ng pagtulong ng Russia pabalik sa North Korea sa oras ng krisis. Sa madaling sabi, kung sumiklab ang tensyon sa Korean Peninsula, hindi malabong makialam ang Russia, hindi lamang sa armas kundi maging sa cyber warfare, intelligence sharing, at maging sa nuclear deterrence. Hindi rin nagiging tahimik ang papel ng China sa sitwasyon. Habang hindi direkta ang pagkakasangkot ng China sa digmaan, ang kanilang impluensya ay hindi matatawaran. Patuloy na bumibili ang China ng langis, gas, at coal mula sa Russia. Mga produktong umaabot sa bilyon-bilyong dolyar na siyang nagsisilbing pangunahing pondo para sa patuloy na agresyon ni Putin. Sa pagitan ng Desyembre 2022 at Enero 2025, 47% ng kabuuang crude oil exports ng Russia ay napunta sa China. Idagdag pa rito ang 45% ng coal exports, 11% ng refined oil products, 22% ng liquefied natural gas, at 27% ng pipeline gas. Ang lahat ng ito ay patunay na ang China ay nagsisilbing lifeline ng Russia sa gitna ng Western sanctions. Ngunit hindi lamang sa pinansyal na aspeto tumutulong ang China. Nagbibigay rin ito ng tinatawag na dual-use technology tulad ng microelectronics at semiconductors. Mga produktong maaaring gamitin sa mga civilian industries pero maaari ring i-repurpose para sa military applications tulad ng missile systems at drone technology. Sa ganitong paraan, nananatiling may plausible deniability ang China habang aktwal na tumutulong sa pagpapalakas ng arsenal ng Russia. Habang lumalalim ang ugnayan ng Russia, China at North Korea, kapansin-pansin ding mas dumarami ang kanilang pinagsasaluhang aktibidad sa larangan ng militar. Mula pa noong taong 2024,
Taon-taon nang nagsasagawa ng joint military drills ang Russia at China, kasama ang Iran sa rehiyon ng Gulf of Oman. Noong Disyembre ng parehong taon, naging observer na rin ang North Korea sa isa sa mga military exercises ng Russia. Isang hakbang na maraming eksperto ang tinuturing na rehearsal para sa mas matibay na strategic alignment sa hinaharap. Ang ganitong mga paggalaw ay hindi na lamang simbolikong pagpapakita ng pagkakaisa, kundi aktwal na pagsasanay sa posibleng sabayang pagkilos militar kung magkaroon ng pandaigdigang krisis. Sa harap ng lahat ng ito, hindi na makakalingat ang Japan. Sa halip na maghintay ng una nilang atake o pananakot, pinili ng bansa na maging proactive sa pagtutok sa seguridad. Sa pamamagitan ng ENSATU, hindi lamang nakakatulong ang Japan sa Ukraine, kundi na ipapakita rin nito ang pagsali sa mas malawak na pandaigdigang puwersa na may layuning hadlangan ang impluwensya ng mga agresibong bansa. Ang alyansang ito ay nagsisilbing security umbrella para sa mga bansang tulad ng Japan na bagamat hindi direktang tinamaan ng giyera sa Europa, ay alam na ang banta ay maaaring lumampas sa continental boundaries anumang oras. Ang estratehikong pakikipag-ugnayan ng Japan sa NATO ay nagpapakita ng bagong pananaw. Hindi na sapat na manatiling neutral o tahimik sa harap ng mga geopolitical shifts. Kailangan ng pakikilahok, ng pagkilos, at higit sa lahat, ng kooperasyon sa mga bansang may parehong layunin, ang pangalagaan ng kalayaan, demokrasya, at kapayapaan sa bawat sulok ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pagsali ng Japan sa ENSATU ay isang deklarasyon ng pagkakaisa. Ngunit higit pa roon, ito ay babala sa mga agresor na ang mundo ay nagkakaisa at handang lumaban. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatibay ang Japan ng isang pambansang pagkakakilanlan na nakatuon sa kapayapaan. Nakasaad sa Article 9 ng kanilang saligang batas na isinusuko nila ang digmaan bilang kasangkapan sa pandaigdigang sigalot at isinusuko rin ang karapatang magpanatili ng sariling hukbong sandatahan. Sa loob ng maraming dekada, naging pundasyon ito ng tinatawag na pacifist identity ng Japan, isang pananaw na ginagalang sa buong mundo at sa loob ng bansa ay naging gabay sa kanilang pandaigdigang ugnayan. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin noong sinalakay ni Vladimir Putin ang Ukraine noong taong 2022. Mula sa isang bansang ayaw madawit sa mga alitan, unti-unti nang lumitaw ang panawagang kailangang muling suriin ang kanilang pananaw tungkol sa seguridad at kapangyarihang militar. Sa datos mula sa isang Yomiuri poll, makikita ang pagbabagong ito sa opinyon ng publiko. Noong taong 2022, 33% lamang ng mga Hapon ang nagnanais na amyendahan ang Article 9. Ngunit pagsapit ng taong 2024, lumobo ito sa 60%. Isang dramatikong pagtaas na hindi basta-basta maaaring isantabi. Ang ganitong shift ay hindi lamang tugon sa digmaan sa Europa, kundi pati na rin sa mga patuloy na banta mula sa kalapit na bansa gaya ng China at North Korea. Para sa maraming Hapon, ang kanilang pacifist clause ay hindi na nakasasapat upang protektahan sila mula sa mga pagbabago sa pandaigdigang seguridad. Habang lumalakas ang mga panawagan para sa pagbabago, nagsimula ring kumilos ang pamahalaan ng Japan sa mas konkretong paraan. Bukod sa pagbibigay ng humanitarian assistance at non-lethal military aid gaya ng body armor at surveillance equipment, nakapagtala ang Japan ng mahigit $6 na bilyong na kabuuang tulong sa Ukraine. Ito ay malinaw na indikasyon na ang bansa ay handang tumulong hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ngunit mas lalong nagiging malinaw ngayon na ang tulong na ito ay maaaring umabot na rin sa pagbibigay ng aktwal na armas. Isang hakbang na ilang taon lamang ang nakalipas ay hindi maisip ng sinuman. Ang ganitong hakbang ay hindi na lamang makatao. Ito ay estratehikong desisyon upang hadlangan ang paglaganap ng impluwensyang militar ng Russia, na sa bandang huli ay may epekto rin sa kalagayan
ng seguridad ng Asia-Pacific. Hindi nagtatapos sa pagbigay ng tulong sa Ukraine ang pagbabago. Ang Japan ay aktibong pinapalakas ang sarili nitong kakayahang militar. Noong taong 2025, umabot sa 55.1 bilyong dolyar ang military budget ng bansa. Isang pagtaas ng 10.4% mula sa nakaraang taon. At ito ay bahagi lamang ng mas malawak na plano na iakyat ang military spending sa 2% ng kabuuang gross domestic product ng bansa pagsapit ng taong 2027. Ang target na ito ay hindi basta arbitraryong numero. Ito ay benchmark na itinakda mismo ng NATO para sa mga miyembro nito. Bagamat hindi pa miyembro ang Japan, malinaw ang mensahe nito. Nais nitong sumabay, makiisa, at magpakita ng kahandaan sa pagpapatibay ng regional at global security. Kasabay ng pagtaas ng budget ay ang pagdevelop ng mga bagong uri ng sandata. Gumagawa na ang Japan ng mga makabagong kagamitan tulad ng Type 12, sea-launched anti-ship missiles, submarine-launched cruise missiles, at mga gliding projectiles na partikular na disenyo para sa depensa ng mga isla. Isang malinaw na tugon sa mga bantang militar ng China sa rehiyong South China Sea at East China Sea. Hindi na lamang nais ng Japan na maging taga-suporta. Nagnanais itong maging aktibong puwersa. Isang bansang kayang magpanatili ng balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Habang patuloy na lumalalim ang ugnayan nito sa NATO, lumalakas rin ang panawagan mula sa mga lider ng bansa para sa pagbuo ng isang Asian NATO. Isa sa mga nangunguna sa ganitong panawagan ay si Prime Minister Shigeru Ishiba. Ayon sa kanya, ang pagbuo ng isang organisasyong gaya ng NATO sa Asia ay hindi lamang makakatulong sa pagprotekta laban sa China, Russia at North Korea, kundi makakatulong din sa mas sistematikong pag-organisa ng kolektibong depensa sa rehiyon. Ang ideya ng isang Asian NATO ay matagal nang binabalangka sa likod ng mga closed-door meetings. Ngunit ngayon, tila unti-unti na itong lumalabas sa liwanag. At ang partisipasyon ng Japan sa ENSA-2 ay posibleng unang hakbang patungo rito. Sa kabuuan, ang pagbabago sa posisyon ng Japan ay masasabing isa sa mga pinakamalaking geopolitical shifts sa kasaysayan ng bansa, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa isang bansang ayaw makialam sa mga sigalot, ngayon ay isa na itong aktibong kalahok sa usapin ng pandaigdigang seguridad. Sa bawat bilyong dolyar na inilalaan sa militar, sa bawat armas na binubuo, at sa bawat alyansang pinapalalim, ipinapakita ng Japan na handa na itong tanggapin ang hamon ng makabagong panahon. Isang panahon kung saan ang kapayapaan ay hindi na lamang basta adhikain, kundi isang responsibilidad na kailangang ipaglaban.